Our Legoland adventure last time was full of fun and excitement. You better not to miss it too. Minasang, ohay gozaimasu. Ito ang Legoland adventure namin. Una ay sumakay kami ng tren papunta dito. Ang anak ko ay sobrang excited na makapunta dito. Hindi na rin siya makatulog because of the super excitement to come here. Tumating kami dito mga pasado 11:30 na ng umaga kasi may importante muna kaming pinuntahan bago kami dumiretso dito. Ika nga, the feeling is good the second time around. Una akong pumunta dito, mag-isa lang ako. Ngayon, as a family na talaga. Marami na rin ang nagbago. Katulad na lang itong bagong atraksyon na malapit sa Legoland na Sea Life kung tawagin. Tsaka may mga nadagdag rin sa ibang mga makikita mo dito na wala pa dati. Lahat ng memories ko noon ay nag-flashback. Siyempre, excited and happy din ako kasi nakabalik din ako ulit dito. Tip number 1, better to book your ticket before you come here para makamura din kayo. Kasi may bayad ang mga bata kapag pupunta dito. You can check from their website some infos and how much entrance fee will you need to pay. Pinakita lang namin ang tickets namin at nakapasok na rin kami. Buti na lang hindi masyadong madaming tao at hindi mahaba ang mga pila sa mga rides. Tip number 2, better to come here early para rin ma-experience mo lahat ng rides dito kasi until 4 PM lang open ang Legoland dito located in Nagoya. Gusto nang sumakay ng anak ko sa carousel so araw niya to kaya dapat pagbigyan anuman ang kahilingan. Hindi naman mahaba ang pila kaya nakasakay na rin kami. Siguro tumagal lang ng 3 to 5 minutes. At tuwang-tuwa siya sa rides na ito. Gusto pa daw niya ulitin ulit. Yes. Tip number 3. Mas maganda din pumunta dito pag hindi holiday like Golden Weeks. I'm sure madaming tao sa mga araw na yan. Ang Legoland ay nag-iisa lang sa Japan kaya isa din ito na dapat yung puntahan. Hindi lang bata kundi pati na rin adults ay mag-e-enjoy din dito. Ang lahat na makikita mong attraction dito ay gawa sa Lego. Grabe, ang ganda. Pwede rin pala ditong gumawa ng sarili mong Lego. Pumili ka lang ng mga gusto mong mga parts pero babayaran ito after. Sikat din itong klaseng activity at matutuwa ang mga bata dito. At syempre, original at walang katulad kasi gawa mo. Ikaw mismo ang bubuo ng mga parts nito. It's good for kids' brain development also kasi matututo silang mag-isip kung anong gusto nilang gawin and to be creative na gumawa ng sila lang. Kaliwat kanan ay very picturesque. Ang dami kong nakuhang pictures kasi marami na rin ang nagbago at another memories na rin dito para sa amin. Maganda din dito magpalipas oras, umupo sa mga bench, mag-relax, kasi magaganda kasi yung paligid, mga design ng mga Legos, sobrang cute. Pero ang laki kasi ng Legoland, kaya kailangan nyo ding puntahan yung mga hindi nyo pa napuntahan. Let's go. Kailangan din sulitin ang pagpunta dito sa Legoland. Sumunod namin pinuntahan ay ang submarine. Bago pala kami sumakay, ay kukunan kayo ng larawan, tapos may ibibigay na maliit na papel, tapos yun ang ipapakita nyo sa cashier after ng rides. Tapos papipiliin ka ng design at yun ang babayaran mo. At pwede mo rin i-download or i-save ang larawan mo through online. Just download the Air apps. At using the QR code ay pwede mo nang makita ang pictures mo good for 30 days only. Kaya download nyo na agad. Ganito pala ang feeling kapag nasa ilalim ka ng dagat. Ang dami din sea creatures na makikita mo dito. Iba't ibang klase ng isda, maliliit at malalaki at katulad na lang itong shark. May mga attraction din ang makikita mo underwater. Malumanay lang ang takbo at mabilis lang naman matatapos ang rides.
Paglabas namin sa submarine ride ay nakita namin itong malahiganting octopus. Pero ang alam ko lang na octopus ay yung nasa takoyaki. Just kidding. Tapos madadaanan din namin itong ala Egypt ang dating na lugar. Na-curious kami kung anong meron dito kaya pinasok na namin. Sumunod naming sinakyan ay itong Lost Kingdom Adventure na rides. Dito rin kami nag-enjoy. Hindi naman mabilis at pwede mo rin patamaan ang mga lights na makikita mo sa loob. Paglabas mo ay may mini aquarium at mga Lego ka rin na makikita. Sobrang nag-enjoy ang anak ko dito. Pati ako ay sobrang nag-enjoy din dito. For family adventure talaga ito. Or even friends or partners in life, ang saya nito bilang bonding time na rin ninyo. Hindi naman mabilis yung rides kasi pwedeng sumakay ang mga bata. At hindi naman siya sobrang nakakatakot din kasi may makukulay din na ilaw sa loob. Gustong-gusto nga na anak ko na patamaan yung mga ilaw kahit saan. Kaso medyo mabigat lang, konti yung blaster. Pero carry lang siya, mag-enjoy ka talaga. Parang nakita ko si Marites na nakatago sa flower pot. Joke lang po. Mga bandang tanghali na ito kaya biglang uminit na ang klima. Kumain naman kami before kami pumunta dito pero nagutom at nauhaw na kami kaya bumili kami ng snacks dito. Tinry namin itong potato na hugis blocks or Lego ang disenyo. Masarap naman siya, hindi maalat. At bumili lang kami ng souvenir dito sa my shop na malapit. May nakita kaming cute bags na set na with Lego, eraser, pencils, notebook at may mga Lego gift din sila na mura lang kaya better to buy it na pag pumunta kayo dito. I'm sure matutuwa ang re-regaluhan nyo nito. Tulad nito, lahat ng daraanan dito ay may mga Lego na atraksyon na pwede kang magpa-picture. Lalo na mga kids, gustong gusto to. Nakakatuwa lang kasi dati mag-isa lang ako may picture dito. Ngayon, 2 na kami. Wow! Nagpatuloy na ulit kami kasi medyo mahaba-haba pa ang pupuntahan namin. Maraming activities, games din ang pwede ditong gawin. Pag nagutom ka ay may mga restaurants din kaya okay lang. May cinema din sila sa loob na tsak magugustuhan nyo. Pero hindi na kami pumasok kasi nahuli na kami doon sa first batch. Sa gilid naman nito ay may City Police. Ito ay isang atraksyon din dito na lahat ay Lego at pwede kang gumawa ng mga Lego na maliliit dito at pwede ka ding magpicture sa loob. Nakakabilib din itong nakadisplay dito. Biruin mo, sa ganito kaliit na Lego ay ganito pala katagal gawin ito. Grabe, napakabusisi palang gawin ito. Sa unang tingin ay parang madali lang, no? Pero talagang pinaglalaanan pala ito ng matagal na oras. May mga rides din na may required height sa mga kids. Kasi may mga mabibilis din kasi na rides dito tulad nitong roller coaster o palaruan na 6 to 12 years old ang pwede lang. Siguro sa susunod na pagbalik namin dito at medyo malaki-laki na rin ang anak ko ay pwede na siyang sumakay sa mga ganitong mabibilis na rides. Sumakay kami dito sa Sky Master na rides kasi mukhang nakakatuwa siya. Una natutuwa pa anak ko nung umandar na medyo natakot ata siya. Or napagod na kasi high tension siya at first pero ngayon gusto na niya magpakarga. Hindi naman siya nakakatakot, parang same lang din siya doon sa Lost Kingdom na rides na may papatamaan kang ilaw. Wow! Pumasok lang din kami dito sa mga malalaking Legos at nagpalipas oras. Medyo napagod na rin kami kahit hindi naman sobrang crowded. Natutuwa naman ang anak ko sa paglalaro nitong malalaking Lego. Hello, friend. Tapos ito yung gusto ko rin na attraction kasi ito ang mga lugar na famous sa Japan. Lahat ng ito ay Lego. May mga sound effect din na pwede mong pindutin. Na-amaze ako kasi sobra dito. Dati parang feeling ko ako si Godzilla. Feeling ko tumangkad na ako. Wow! Just kidding. Pero sobrang ganda naman talaga.
napapaisip din ako, marami pa rin pala akong mga lugar na hindi napuntahan. At mga lugar na napuntahan ko, nakaka-proud kasi nakapunta ako sa mga lugar na magagandang atraksyon dito sa Japan. Gusto rin sana namin mag-rides dito sa Pirates Ride, kaso nang nakita namin na mababasa kami ay umatras na kami. Oh my God! Kasi wala kaming dalang suot. Pero ang anak ko ay meron. Naalala ko meron din nga pala to dati, pero hindi rin naman ako nag-rides kasi baka para akong basang sisiw after. Tip number 4, better magdala talaga ng extra clothes kung gusto nyong sumakay sa ganito. Umikot ulit kami at sumakay dito sa tren na rides. Wala kasing pila kaya nakasakay kami na kami lang. Tip number 5, if you're a first time traveler, better to use the Legoland map or download it for less hassle purposes. Or simply ask the staff inside. I'm sure they're gonna love to help you. Tip number 6, pag mga weekdays kayo pupunta dito ay hindi crowded, kaya mag-i-enjoy kayo ng todo na masakyan ang lahat ng rides. Tapos sumakay na kami dito sa Observation Tower. Lahat ng atraksyon sa loob ng Legoland ay matatanaw mo. Wow! Hindi lang yan, pati ang mga paligid ng Legoland, highways at port, mga barko ay makikita mo, kaya sulit na sulit ang pagpunta kasi may libreng ala-drone ka na. Woo! Kasi kitang-kita ang kabuuan ng Legoland. Oh my God! Malumanay lang din dito at mabilis lang din matapos. Yes. Pagkatapos ay pumasok lang kami sa loob ng souvenir shops, sa loob ng Legoland. Let's go. At itong anak ko ay may nakita na naman na Lego. I'm here! Kahit pagod na rin siya, alam ko dahil happy at nag-enjoy siya, ay masigla pa rin siya. Marami din akong nakitang puzzle items ng mga paborito kong anime characters. Lumabas na rin kami ng Legoland at tumingin ulit kami sa mga paborito namin na laruan at koleksyon ng Sylvanian families. Sobrang cute din kasi nito. Kumain lang kami sa labas ng restaurant dito sa Sagami Restaurant at pagkatapos ay naglakad na kami papunta sa train station. Grabe, kahit di naman crowded pero pagod na rin kami pero happy kaming uuwi. Sabi pa nga ng anak ko, goodbye Legoland, see you next time. Parang ayaw pa niyang umuwi. Pero alam ko, this time pagod na rin siya kasi maaga siyang gumising today. Tip number 7, mas better na bumili na kayo ng souvenir sa loob ng Legoland kasi madami kayong pwedeng
pang pasalubong. And I will say our Legoland trip ends here. Until next time, hope you enjoy our vlog and book na rin kayo ng next trip nyo here at Legoland Nagoya. Thank you for watching. Please do subscribe, like my videos, leave a comment below or suggest next vlogs. And please share this to your friends and family too. I'm sure matutuwa din sila. Minasama, mata ne!